Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong nakakakaba na inilabas na statement ni former Senator Antonio Trillanes para nga po dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa at dito nga po kay Senator Bongo. Mukhang kailangan nyo nang i-enjoy ang mga nalalabing araw ninyo ngayong taong 2025. Kasi who knows, pagdating ng 2026, enjoy nyo na yung Christmas season, New Year season, siguro kahit pa ngayong Halloween day, i-enjoy nyo na. Kasi sabi ni former Senator Antonio Trillanes, ICC arrest warrants versus Bato de la Rosa, Bongo may be released early 2026. May magsasabi na naman dyan, ano bang credibility ni Trillanes? Yan na naman yung unang sasabihin nila. Huwag kayong papakampante, kahit nilalait niyong trililing, diba? Itong si former Senator Antonio Trillanes, abay, tingnan ninyo, napakulong niya. Isa siya sa mga taong nagpakulong. Diba? Dito nga po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Naalala ninyo yung hearing before? Muntikan pang magsuntukan yung dalawang yan dahil pikon na pikon, diba? Kasi ayaw maglabas ng bank waiver. So ngayon, itong actually, ang nabanggit lang last week, ang binabanggit na pangalan, si Aguirre. 'Di ba? Tapos ngayon, well, siguro magiging masaya ang Pasko ni Aguirre dahil hindi pa siya kasali sa grupo, sa gang, pero antabay lang. 'Di ba? Pero wala atang ligtas dito, mga minamahal. Si Bato at itong si Bongo. Pero bakit wala din diyan si Sara Duterte? Well, kung sa bagay, pwede naman niyang shock, 'di ba? Parang kukurutin lang, 'di ba? Pwedeng ganung mangyari. To the point na magugulat na lang kayo like, kasama pala ako sa mauhuli. Kasama pala ako sa gato ganyan. Kaya Senator Ronald Bato de la Rosa, nako. Balita namin, nag-a-apply ka na daw ng political asylum. Yan yung narinig natin sa mga mimosang marites. Dahil alam niya naman talaga na mukhang mahuhuli siya. Diba, mga minamahal? Kung matatandaan ninyo, itong si Senator Bato de la Rosa at itong si Bongo, isa po sila sa pinakamalapit na tao kay former President Duterte. Lalo na sa madugong war on drugs noon ni Duterte. Sila yung nasa frontline ng ng kampanya na nagresulta ng pagkamatay ng libu-libong mamamayang Pilipino. Kaya nandito na tayo sa parte ng paglilitis, accountability, catching up. Si Trillanes, never naman talagang tumigil yan. Mga minamahal, kontralaban nga po sa pang-aabuso ng kapangyarihan sa ginagawa nila. Never tumigil yan. Sobrang consistent po ni former Senator Antonio Trillanes. Binabantayan niya kung sino yung dapat madagot. Talagang, yung ebidensya, talagang sinisiksik niya. Diba? To the point, mayroon daw nga pong 8,500 documents, tapos 16 hours video clip. Diba? Tapos sasabihin ni Digo, may help, na daw siya. Karamdaman, mo kami pinagloloko. Ikaw na ngayon nagsabi sa amin noon na kapag nandiyan yung kaaway mo, nagtutungkod-tungkod ka. Diba? So, ang sabi ni Trillanes, wala talagang maliligtas. Diba? Kahit sino, basta meron kang ginawang mali, meron kang pananagutan. At kahit anong palusot or drama ang gawin mo, abay sinasabi ko sa inyo na hindi yan uubra sa International Criminal Court. Alam nyo mga kababayan, malaking bagay ito sa totoo lang na, tawag dito, mahuli itong mga taong to. Lalo pat sinasabi nila before na mahina daw. Ang International Criminal Court, malabo nilang maabot itong si Duterte. Sobrang labo daw. Yan yung sabi, mga minamahal, ng mga DDS. Malabo nilang maabot itong si former President Duterte. Pero tingnan ninyo,
unti-unti nang nagkakaroon ng linaw. And kung maalala ninyo, si Bato na din mismo, ilang beses niya na din sinabi na kung siya ay madadawit, handa daw niyang harapin. Handa daw harapin, pero nag-a-apply ng political asylum sa ibang bansa. Ito namang si Senator Bongo, abay, todo depensa. Hindi ako kasali dyan, pero makita natin dyan sa sa hearing, siya pala yung nagbibigay ng pera. 'Di ba? Dito nga po sa mga naggumaganon, sa mga ulo. Ngayon kung mapapatunayan ang mga kaso, mga minamahal, baka baka ito na talaga yung simula ng paniningil. Hindi lang kay Duterte, kundi sa buong nagpatakbo ng war on drugs ni Digong. Kaya, Senator Bato de la Rosa, yung lechon, namunada, salad, pansit, ngayong Pasko, ngayong New Year, kainin nyo na. Oo. Kasi mukhang malapit-lapit nang sumapit ang Pasko, abay, baka magiging jingle cells ang mangyayari dyan sa diba dati si Digong, sabi, hurry up. Sabi pa din ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan, kahit ikaw pa yung magposa sa akin. Tingnan nga natin, mga minamahal, kung mapupusasan, diba? Ni Trillanes itong si Senator Ronald Bato de la Rosa or baka naman si General Torre. Posible. Kung sakaling makabalik, kahit mag-underground pa kayo, hindi kayo makakatakas dyan, diba, mga minamahal? Kaya, diba, ang Noche Buena, lahat-lahat, abay, enjoy nyo na. At saludo tayo dito kay Trillanes, mga minamahal, kasi kung wala siya, at yung mga kagaya niyang naninindigan, di ba, walang takot magsalita, na, baka ngayon, pilingan, threat nga, di ba? Ang masasabi ko lang kay Trillanes, sobrang galing niya. Kailangan natin siya. Lahat ng mga propaganda nila hindi umubra kay Trillanes. Napanagot niya lahat. Hindi naman totally lahat, pero ito na yung nagiging simula. And by the way, mga minamahal, pumunta si Trillanes ng The Hague. Oo. Sabi ba naman ni Trillanes, relax lang po, nasa loob si Dutz, naghahanap buhay lang abogado niya. Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Pinapaasa lang ni Kaufman, itong si Digong. Diba? Lahat-lahat, ginawa na nila, matanggal yung, diba? Yung prosecutor, hindi nangyari. Interim release, hindi rin nangyari. Wala, talagang, walang umubra, mga minamahal. Kaya ngayon, ang drama nila, hindi na daw nakakaalala. Itong si Digong. Alam nyo naman na madrama lang yan. Yan yung huling alas nila para i-house arrest itong si former President Duterte. Diba? House arrest. Pero tingnan nyo si Trillanes, ang angas. Sabi pa nga siya daw yung nag-check doon kay Digong. Ang totoo naman, verified naman ng Vera Files na ang nag-check doon kay Digong, mga minamahal, ay yung Philippine Embassy. Alam nga naman ang mag-check dyan si Trillanes, di baka nagsuntukan yung dalawang yan. Diba? Ano kaya yung feeling, no? Na kinamusta niya itong si Duterte. Habang pinagbabalakan nga nila noon na ipatumba itong si former Senator Antonio Trillanes. Di ba patahimikin? Yan yung balak nila before. Pero ano yung nangyari? Diba? Sila yung napatahimik ngayon. Kumbaga yung karma talaga, no? Hindi mo din pwedeng hindi mo din masasabi Walang matagal dito sa mundo. Kaya gumawa ka ng kabutihan. Diba? Sa kapwa mo, sa mamamayang Pilipino. Kasi the way na sinabi ni Digong na yung Diyos, gumaganon siya, makakiri yun So maybe it is the karma kay former President Duterte. Mukhang inakarma na itong si Digong. Oo, kaya nakulong. Tapos sasabihin nyo na ipagpray natin si Duterte. Gago ba kayo? Ipagpray, binababoy nga yung Diyos. Hindi ba kayo mga tanga? Ewan ko ba kung kailan magigising ang mga DDS tungkol dito. Alright, yes.
It's me again, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.